Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa ating Attorney Enzo Bunyog. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito po sa aking bagong YouTube channel na ito, subscribe na po kayo. Mayroon din po tayong Informador Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Mga kabunyog, itong talakayan ko dito sa mga bago kong social media platforms, mahaba-haba dito ang talakayan ko. Kaya yung mga nagsasabing, attorney, kapapasok ko pa lang, patapos ka na. Dito po hindi. Kasi mahaba-haba ito. Tsaka hindi lang isang topic ang dinidiscuss ko. Mga tatlong topics. Tulad ngayon, tatlong topics na i-discuss natin. Kaya wag po kayong aalis. Subscribe na po kayo. Tony Enzo Bunyog YouTube channel. Follow na po kayo. Informador Facebook page. O ito, pag-usapan natin to. Matindi itong kontrobersya tungkol sa karton. May kontrobersya sa karton itong si Bongo. Ano ba 'to? Nauuso yata dito sa mga DDS ang tungkol sa karton. Yung si Duterte, tatay nila karton. Tapos ngayon na naman si Bongo, may kontrobersya na naman karton. Ano ba yung kontrobersya ni Bongo sa karton? Namigay kasi ng relief goods si Bongo doon sa mga nasunugan yata yun, doon sa Barangay Pinyahan, doon sa Quezon City. Ha? Kung hindi ako nagkakamali, doon yan sa Maynila, National Irrigation Administration. So, ano naman yun? Maganda rin naman na siyempre nagbigay si Bongo. Kaya lang ang nakakaano, ang kontrobersya ganito. Nakalagay dun sa ano sa timba di siyempre medyo ano yon, para makita yung ano, para makita yung goods, yung mga sardinas, yung mga canned goods, canned items saka may bigas yata tapos may noodles para makita yun na parang marami ang laman. Doon sa ilalim ng ano ng timba, doon sa babang parte, mayroong karton. Kumbaga karton yung sa kalahati, tapos dun sa karton binabaw yung mga lata ng sardinas, kung ano mang mga dilata. Tapos may bigas saka may siguro kape, noodles. Kaya actually kunti lang naman yung laman. Kunti lang. Akala mo ang dami. Akala mo ang dami kasi nga puno yung timba, yung pala hindi. Kalahati ng timba may karton. Kaya ngayon mayroong mga nag-react na mga ano, mga na-react na kasi ganito, bakit kasi naging kontrobersya? Ay siyempre, imaginein mo, isang timba puno ng goods, ng mga ano, mga grocery items, sa sobrang hirap ng tao na nasunugan kayo, ay siyempre pipila ka nga naman ng ano, yung kabahaba-habang pila kasi ang daming laman. O di matutuwa ka dahil ang daming laman. Sige, pila tayo. Puno pala yung timba na yan. Tapos nung nakita na nila, hindi naman pala puno, kalahati lang. Kaya sabi nung ano ilang mga nakakuha, ano ba 'yan? Pwede namang 'wag na tayong linuloko na akala mo puno, yung pala kalahati karton. Yan yung issue tungkol sa kontrobersya sa karton na kinasasangkutan ni Bongo. Hmm, Ano yon? Ang ano kasi doon, parang bakit mo kailangan lagyan pa ng ano, lagyan pa ng karton? Parang linuloko mo ang tao, dinideceive mo na ang daming laman nung timba. Oh, kaya yung mga tao naman dahil siyempre marami palang laman yung timba na yan, pila tayo kahit inaabot daw ng kung ilang oras sa pila eh. Yung pala hindi naman totoong puno yun. Ano naman, yung mga tao naman nagpapasalamat din sana na nakaano sila. Kaya lang medyo ang hindi lang nila maano yung bakit may karton sa ilalim para palabasin na marami ang laman or puno. Kumbaga, ano yon, bumubulwak dun sa ibabaw ng ano, kumbaga ang dami, puno, ang dami pala nitong ano, yung pala hindi. Karton pala yung nasa ilalim. O yan mga kabunyog ang issue ng karton na kinakasangkutan ni Bongo. Kaya parang laging karton ang issue ngayon sa mga DDS. Si Duterte, ang tawag na nila ngayon, tatay ninyong karton. O ayan na, sabi niya, ayan na ang tatay ninyong karton. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ano yan, ma yan yung mga usap-usapan ngayon yung tungkol nga diyan kay Bongo dahil sa kontrobersya na yan. Ha?
Kaya ano ito, anyway, sabi naman yata, parang sabi yata nila Bongo, yung karton daw kasi na yun, yung ano ni Duterte daw yun eh. Yung karton ni Duterte daw yun. Hindi natin alam ano nga ba talaga yun. Ah, anong ano nun. Totoo, tama rin, maganda rin na natulungan ng mga ano, ang issue lang kasi do'n, medyo sumama yung loob na bakit may karton? Ah, papalabasin mo na ang daming laman, hindi naman. Parang ano kayo, dinideceive kayo. Ah, kung ano lang yung laman, yun na yun, wag mo ng lagyan ng karton. Yan yung ano, kaya medyo negative yung reaksyon ng iba, eh, Anyway, ito si Toby Chanko naghubad na mga kabunyog, mga kabayan. Naghubad na ng ano, naghubad na ng kulay kung ano talaga siya. Ah, bakit natin sinasabing naghubad ng kulay? Ano yan eh. Ah, 'Di ba? Imaginin mo campaign manager 'yan ng Bagong Pilipinas. Yung alyansa ng Bagong Pilipinas, yung mga kandidato ni PBBM nung eleksyong 2025, yung mga senador, ang campaign manager itong si Toby Chanko. Oh, imagine niyo, campaign manager ka ng administrasyon, yung mga kandidato sa Senado, di dapat talaga hanggang ngayon loyal ka sa administrasyon. Ang problema ngayon, ang mga sinasabi nito ni Tubi Chanko, ah, parang ano nito si Sara Duterte. Sabi ni Tubi Chanko, ang mga sumusuporta daw sa impeachment ni Sara, mga kongresista daw 'yan na natatakot kay Sara. Gusto nila wag manalo si Sarang presidente sa 2028 dahil pag nanalo daw yan na presidente, alam daw yan mga kongresista, hindi kaya si Sarang arigluhin. 1,001% daw, hindi magpapaariglo si Sara. Kaya kung may kaso ka daw ng korupsyon, si Sara Duterte hindi magpapaariglo. Sigurado niya daw yan, sabi ni Toby Chanko, 1,001%. Kaya sabi niya, yung mga kongresista daw, ayaw manalo si Sara, kaya sinusulong nila yung impeachment. Imagine niyo yan mga kabunyo. Ikaw ang campaign manager ng administrasyon nung eleksyon ng 2025. Tapos ganyan ang sinasabi mo. Sa kasi grabe naman tumakaano kay Sara Duterte, parang katulad din ni Miriam ay ni ano ni Mike Defensor. Sabi ni Mike Defensor, ang bilib ako kay Sara, zero zero sa korupsyon. Ha? Hindi na kinilabutan si Mike Defensor magsabi noon. Ang bilib daw siya kay Sara, zero sa korupsyon. Ito naman ngayon si Toby Chanko, 1,001% daw sigurado siya hindi maaariglo si Sara Duterte. Pagdating daw sa korupsyon, hindi maaariglo. Kaya hindi daw gusto ng mga kongresista. Kaya gusto nila i-impeach si Sara. Sos, sino nagsabi sa yung hindi may... Ang Duterte, alam niyan, kapag nanalong presidente yan si Sara, wag naman sana, ang mga kaalyado niyan sila Gloria Arroyo, ibig sabihin hindi si Sara lalabanan ng korupsyon. Sus, siya nga ngayon ang tambak ng issue ng korupsyon eh. At saka ang mga kasamahan niya sila Gloria Arroyo. Oh, pag nanalo yan si Sara Duterteng presidente, ang magpapatakbo ng gobyerno sila Arroyo. O anong klase sila Arroyo? Administrasyon nila Arroyo tambak ng anomalya, korupsyon. Oh. Tapos ang mga Duterte mismo involved din sa mga korupsyon, formally, kung ano-ano. Tapos sasabihin ni Tubi Chanko hindi maaariglo. Sos, hindi maaariglo. Si Sara kamo, itotolerate niyan ang korupsyon. Actually, kaya nga siya nag-imbento ng mga pangalang Mary Grace Piatos. At kaya nga niya naubos yung 125 million na confidential fund sa 11 days kasi akala niya hindi sila mag-aaway ng Marcos at ng Romualdez. Oh, akala niya magkakakampi sila. So wala namang mag-aano sa kanya, maghahabol. Ay nag-away sila ng Marcos at Romualdez at saka sila. O ayan, naungkat ngayon ng ano. Ibig sabihin si Sara Duterte, sanay yan sa ano, korupsyon sa Davao City pa. Sanay sila sa korupsyon. Hindi nga sila sanay sa accountability, pananagutan eh. Oh. Tapos sasabihin pa ngayon ni
Tiangco kapag naging presidente si Sara, hindi papaariglo yan. 1,000% daw. 1,001%. Ay, ano ba tong si Tiangco? Dapat nito, anuhin na ito ni PBBM eh. Ah, ang malinaw diyan, itong si Tiangco, ano na to? Ano talaga nito, Sara Duterte na ito. Mga kabunyog, ano, mga kababayan. Sara Duterte na yan. Oh. Kaya lang, yun na nga, ah, nagka-camouflage, kamuflahe. Dati ano, campaign manager siya ng alyansa ng Bagong Pilipinas. Ang sabi niya, loyal daw siya sa administrasyon ni Marcos. Ang kalaban niya lang daw ay si Romualdez, sus naman. Tapos ngayon, pinupuri niya ng ganyan si Sara. Sobra pati ang pagkakapuri. 1,001% daw, hindi yan magpapariglo. Tapos aakusahan niya pa na kaya ang mga kongresista sinusuporta ang impeachment ni Sara dahil pag si Sara daw ay nanalo, hindi magpapariglo yan. Ay, ang tindi mo, Tubi Tiangco. Ah, ang tindi nito, mga kabunyog. Ito si Chis Escudero. Si Chis Escudero, pinapaalis niya na sa mga nagsusurvey, SWS, Pulse Asia. Sabi niya, wag nyo nang isama dyan ang pangalan ko. Wag na daw isama yung pangalan niya sa mga, wag na daw isama ang pangalan niya sa mga, halimbawa, sino ang mga posibleng magpresidente. Kasama kasi yung pangalan niya. Sino ang mga posibleng mag-vice presidente? Kasama yung pangalan niya. At kumbaga sa survey, sinasama ang pangalan ni Cheese kasi baka magkandidato siyang presidente o posible o kaya kung hindi man presidente, vice presidente. Ang sabi ni Cheese Escudero, wag na daw. Alisin na daw yung pangalan niya kasi wala daw siyang plano sa 2028. Kaya para daw talaga kung nandun pa daw ang pangalan niya, makakaapekto pa sa resulta ng survey. At para maging totoo yung resulta ng survey, wag na siyang isama kasi hindi naman daw talaga siya tatakbo sa 2010. Sa totoo lang, si Chis Escudero, dati may plano sana yan. Ay si Chis Escudero pa, napaka-oportunista niyan. Kaya lang, ito kasing sunod-sunod na mga kontrobersya sa kanya, talagang mahihirapan siya kung tatakbo siyang presidente. Kahit vice-presidente, mahihirapan siya. Mahihirapan siya. Na ano siya, na talagang sirang-sira siya dito sa mga itong mga pangyayaring ito dito sa flood control. Kaya nga nanahimik na si Chis. Dati ang yabang-yabang, di ba? Ang yabang-yabang ni Chis Escudero noon. May mga ano pa yan, may mga ano pa ng kilay, taas ng kilay. Ang yabang pa yan noon nung hindi pa yan hindi pa lumalabas yung mga anomalya sa flood control na kinakasangkutan niya. Pag tini-interview ng media, anong sabi ni Chis? Hindi ako papipressure. Sinabihan ng ang forthwith ay, ang nakalagay sa konstitusyon ay trial shall proceed, ay forthwith proceed, hindi niya sinunod. Yabang niya, sabi niya, walang makakapagdikta sa akin. Yung yabang-yabang. Tapos nung nasangkot sa mga anomalya sa flood control, hindi na nakapagsalita. Tahimik na. Di ba committee de silencio siya ngayon? Tapos nasangkot pa siya dun sa 30 million, alam ba yun, 30 million ba yung campaign donation sa kanya ni Lubiano? At saka talaga, yun yung si Maynard Ngo, yung kapartner ni Hart Evangelista sa mga negosyo, tapos tao rin, bagman umano yun ni Chis Escudero eh. Kaya lang, ito namang Blue Ribbon, hindi na pinatawag uli. Dapat imbestigahan uli ng DOJ, ng NBI, itong si Maynard Ngo, at saka si Chis Escudero. Hindi dapat palusutin yan si Chis Escudero. Kaya lang ngayon, ang sinasabi ni Chis Escudero, wag na daw siyang isama sa mga survey-survey. Siguro, nare-realize niya na wala, hindi naman talaga siya mananalo. Sa grabing pagkasira niya na yan dyan sa mga anomalya na yan sa flood control, tatakbo pa ba siyang presidente niyan? Kahit vice presidente, hindi siya mananalo. Kahit sa Bicol, baka hindi pa siya manalo niyan. Kaya actually, nasira yung political career ni Chis Escudero. Dahil dyan sa anomalya na yan sa flood control. Ay baka nga
Baka nga ngayon kaya hindi siya naiimbestigahan, parang medyo nagpreno ng investigasyon sa kanya. Baka nakiusap siya sa Malacanang, puwede yun, na wag naman siya ng puruhan. Hindi na siya tatakbo sa 2028, wag na siyang tingnan bilang kalaban. Ah, yan si Chis Escudero. Pero ano yan, talagang sirang-sira siya diyan. Ay yan kasi yung ano niya, yung, yabang niya. Naging Senate President lang siya, kung sinunod niya lang yung dapat nakalagay sa konstitusyon na trial shall forthwith proceed, ay sasaludo pa sa kanya ang taong bayan. Hindi. Hindi niya sinunod yun, ah, dinelay niya ng dinelay, tapos nung sinisimulan niya na mag-convene ang impeachment court, mga June na yan, lumabas na yung desisyon ng Korte Suprema July 25, ano na, lalo nang wala nang nangyari sa impeachment ni Sara, kagagawa ni Chis Escudero. Tapos ngayon, nag-eleksyon uli ng bagong Senate President, nanalo siya. Sinuportahan siya nila Marcoleta, Amy Marcos, Ruben Pal. Sila yung majority nung una. Ang problema, lumabas yung mga anomalya sa flood control o napapangalanan siya. Ay napwersa siya ngayong mag-resign bilang Senate President. Pinalitan ni Tito Soto. Mula noon, nawala na. Wala na si Chis Escudero. Sirang-sira na. Kaya ngayon, siya na mismo ang nagkusa na magsabing wag nyo nang ilasama ang pangalan ko dyan sa mga survey ng Vice President at President kasi wala na daw siyang plano na magpresidente o vice-presidente sa 2028. Anyway, so yan mga kabunyog mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat.